Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Ano na ba tong nangyayari kay Digong? Nakakulong na sa ICC kung ano-ano pang mga masamang nangyayari. ha? Parang kinakarma si Digong. Sobrang payat na raw, sabi ni Pulong. Hindi natin alam kung drama o ano man. Pero malamang naman talaga mamamayat ito. ha? At alam naman natin na balita break na daw kay Hanilet. Wala rin tayong alam kung kumpirmado 'yan. Pero maraming mga nangyayari ngayon sa binibenta na yung bahay doon sa Davao ni Hanilet. At saka nag-aaway nga sila Sara, sila Baste at saka si Hanilet tungkol dan sa issue ng pagbenta na yan ng lupa, hindi sila magkasundo, yung house and lot. At ang huling balita, sabi ni Pulong, ang magbabantay na sa kanyang ama, kay Digong, ay si Elizabeth Zimmerman, yung magulang nila yung ina nila Sara, unang asawa ni Digong. Ito na daw yung magbabantay doon. Kasama yung anak ni Sara na ang pangalan ay Sharky. So yan yan ang mga developments kay Digong doon. Ayaw na yatang pumunta ng The Hague, the Netherlands ni Hanilet. Masama ang loob. May na yung mga, 'di ba doon sa labas ng bahay nila doon sa Davao, yung bahay ni residential house ni Duterte at saka ni Hanilet, ay 'di ba? Nagtulda doon, nagtayo ng mga tulda doon sa labas yung mga supporters ng Duterte, yung mga DDS. Kasi pinapalabas nila, lulusubin daw ni Torre. Lulusubin daw yung bahay, magsi-search daw doon. Kaya para maprotektahan daw yung mga Duterte, yung bahay ni Duterte, nandun sila, nagtayo sila doon ng tulda. Ang totoo, kaya lang naman sila nandun, ano sila? Mga vloggers, nagki-create sila ng content doon. Araw-araw yun ang topic nila. Kung ano-anong palabas. Na kesyo lulusubin yung bahay ni Duterte. Kahit hindi naman totoo. Ngayon, mukhang napundi na si Hanilet. Napundi na yata si Hanilet. Pinaalis daw yung mga DDS na nagtutulda doon, nagkakampo na doon sa labas. Siguro, syempre, naiistorbo na rin si Hanilet doon. Lalo pa ngayon na masama nga ang loob ni Hanilet, malamang may away sa Kasidigong. Ang away niyan malamang dahil nga dito sa mga napabalitang mga girlfriends ni Digong na naglitawan. Itong sila Girly Balaba ba yun? Yung councilor ng Cagayan de Oro City, pumunta pa ng Dahig. Yung Alputera, yan, marami yan. 13 nga daw ang girlfriends lumabas ngayon kay Hanilet Abansinya na sa panahon na siya yung kasama ni Digong, ang iniisip niya, wala nang ibang babae si Digong. Ay ito, dami pala. Ang dami pala. Mukhang masama ang loob ni Hanilet Abansinya. Sa sama ng loob niya, kung ano-anong mga balita ngayon, pinapaalis yung mga DDS na nagtutulda doon sa labas ng bahay. Ibibenta lang daw, masama daw ang loob niya na siya na lang daw ang nandun. Kaya lang, kinontra ni Digong. Sabi ni Pulong, sabi daw ng kanyang ama, hindi sang-ayon yung kanyang ama. Saka sila Sara, ayaw din, sila Baste. Biglang inalis yung paskil. Hindi natin alam kung ano nangyari. Ang latest naman ngayon, payat na daw na masyado si Digong, sabi ni Pulong, at dahil nga hindi na pumupunta ng The Netherlands si Hanilet Abansinya, ayan, si Zimmerman, yung unang asawa ni Digong, ang nagbabantay doon. Sinasamahan ng apo, yung anak ni Sara, yung Sharky.
Hanggang saklap naman ang nangyayari kay Digong. Ah, yeah, nakakulong na siya dun sa dahig. Tapos kung ano-ano pang mga issue sa kanyang lumalabas. Anyway, ah, bagay nag-e-enjoy naman siguro si Digong na pinag-uusapan siya na napakarami niyang, babae. Kaya lang hindi nagugustuhan ni Hanilit Abansinya. Kahit si Kitty Duterte siyempre na ano rin, sumasama ang loob, hmm. Lalo na siyempre yung mga babae ni Digong, hindi sila nahihiyang magpakilala na babae sila ni Digong kasi ang tingin nila chicks sila, girlfriend sila ni Digong. Kasi ang sinasabi nila, napanood ko nga yung interview dun sa Girly Balaba, sabi niya, "Wala naman kaming issue, kasi single naman ang presidente, ako single din, eh." Oo nga naman, hindi naman kasal si Digong kay Hanilet Abansinya, eh. Kaya yan si naman, si Zimmerman, ay naman yan, yan yung ina nila Sara, wala na ring ginagawa, ayun, 'di bantayan niya si Digong doon. Ha? Lalo sigurong magsiselos niyan si Hanilet Abansinya, ha? Kasi ngayon, parang hindi na bumabalik ng dahig the Netherlands si Hanilet. Masama nga siguro ang lalo na dito kasi sa mga bali-balitang ito sa mga girlfriends ni Digong. Kaya gusto nang ibenta yung bahay, pinaalis na yung mga DDS na mga nagtutulda dun. Masama yung loob ng mga DDS vloggers na nandun sa labas ng bahay ni Digong, eh. Bakit daw sila pinaalis ni Hanilet? Yun. Siguro nagagastusan na rin si Hanilet. At saka naiisturbo. Sa tingin niya, isturbo na sa kanya yung mga nasa labas ng bahay nila. Anyway, yan mga kabunyog ang mga mga nangyayari sa personal na buhay ni Digong ngayon. Kaya lang naman kasi yan, laman ng mga balita, hindi naman yan chismis lang, laman ng mga balita kahit sa mainstream media. Okay, so yan ang ating mga balita, mga kabunyog, mga kababayan, dito sa ating Ponto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.